Si Per-Ona ay nakapasok ng palihim sa kulungan ng mga Blackbeard Pirates sa Hachinoso. Nagulat ang mga bantay at hindi nila maintindihan kung paano nakalusot si Per-Ona. Kaya ginamit ni Per-Ona ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit upang atakihin sila, na nagdulot ng pagkawala ng kanilang kalooban na lumaban. Dahil dito, nakuha ni Per-Ona ang mga susi. Samantala, si Kobe ay patuloy na nag-eehersisyo kahit na siya'y nakakulong. Biglang nakita ni Per-Ona si Kobe at nakilala niyang isa itong Marine Captain. Natawa si Per-Ona dahil nakakulong din si Kobe, isang Marine Captain, sa parehong lugar. Kaya iminungkahi ni Per-Ona kay Kobe na tutulungan niya itong makatakas kapalit ng tulong ni Kobe sa pagliligtas kay Moria. Nagulat si Kobe dahil pati si Moria pala ay nakakulong din doon. Bagaman alanganin si Kobe dahil Marine siya at kailangang iligtas ang isang pirata, nag-isip siya kung paano makakatulong. Habang nagaganap ito, nakatanggap ng balita ang mga tauhan ni Blackbeard na nakatakas na si Kobe. Naging masigasig ang mga bounty hunters na hulihin siya dahil inilagay ng Cross Guild ang halagang 500 milyong berries na pabuya sa ulo ni Kobe. Dahil dito, maraming bounty hunters ang nagsimulang habulin si Kobe. Sa kabila ng pagtakas niya, nagawa niyang mailigtas ang iba pang mga bilanggo na nagpapasalamat sa kanya dahil tinulungan sila ni Kobe na makatakas mula sa pagkaalipin. Si Pizarro, isa sa mga tauhan ni Blackbeard, ay minamanmanan si Kobe sa pamamagitan ng mga mata ng isang estatwang bungo. Pagsapit ng oras na iyon, inutusan ni Pizarro ang kanyang mga tauhan na dakpin si Kobe ng buhay. Nag-alala ang lahat dahil ramdam nila na wala silang sapat na lakas para makatakas, ngunit pinalakas ni Kobe ang kanilang loob, at siya mismo ang nagsilbing pain upang matulungan silang makatakas. Tumakbo si Kobe palayo, na ikinalugod ng lahat. Sa kabilang banda, si Shiero, isa pang tauhan ni Blackbeard, ay nanunood din kay Kobe at nagtataka kung bakit hindi na lang si Pizarro ang mismong hamuli kay Kobe. Ipinahayag ni Pizarro na siya'y kumain ng Shima Shima fruit, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang pagsamahin ang sarili sa isla. Ipinaliwanag niya na kapag siya'y gumalaw, maraming parte ng isla ang maaaring masira o magiba. Dumating din si Vasco Shot, na kumain ng Gabo-Gabo fruit, na nagpalit sa kanya bilang isang liquor human, o tao na may kakayahang kontrolin ang alak. Binalaan siya ni Pizarro na huwag makialam dahil baka magdulot siya ng sunog sa buong bayan, na siguradong ikagagalit ni Captain Teach Blackbeard. Gayunpaman, matindi ang kagustuhan ni Vasco Shot na hulihin si Kobe dahil naniniwala siyang mas magaling siya kaysa kay Wolf, na kumain naman ng huge fruit, na nagbibigay sa kanya ng abilidad na maging napakalaking tao. Patuloy na tumatakbo si Kobe nang makita siya ng isang babae, na labis na natuwa dahil sa laki ng pabuyang makukuha sa kanyang pagkakahuli. Sinimulan nila ang habulan kay Kobe habang siya'y nagtatangkang magbigay ng sapat na oras para makatakas ang iba. Habang tumatakbo, naalala ni Kobe ang oras kung kailan siya unang nahuli ni Blackbeard. Sinabi ni Blackbeard na gagawin niyang isang opisyal na bansa ang isla, na ikinasaya ng kanyang mga tauhan, at tatawagan itong Blackbeard Kingdom. Sinabi ni Kobe na hindi niya ito dapat gawin dahil magiging isang kriminal na kaharian ito. Ngunit sinabi ni Blackbeard na gagamitin niya ang buhay ni Kobe bilang pang-areglo sa world government. Dito, sinabi ni Kobe na siya ay miyembro ng SWORD, na ikinagulat ni Aokiji. Hindi alam ni Blackbeard kung ano ang SWORD, ngunit ipinaliwanag ni Aokiji na dahil miyembro si Kobe ng SWORD, hindi siya sakop ng mga regulasyon ng Marines. Ibig sabihin, nagbitiw na siya sa kanyang posisyon at hindi na direktang konektado sa Marines. Nalugod si Blackbeard sa balitang ito dahil kahit miyembro ng SWORD si Kobe, siya pa rin ay isang bayani, kaya tiyak na hindi siya kayang baliwalain ng world government. Sa mga oras na iyon, patuloy pa rin ang habulan kay Kobe habang tumutulong siya sa pagliligtas ng iba. Nakita ni Kobe na mayroong mga Marines na umaatake sa daungan. Nagulat ang mga pirata dahil kahit bala ay walang epekto sa mga Marines na ito. Ipinakita naman ni Kujiko, na kumain ng whip fruit, ang kanyang kapangyarihang makontrol ang mga bahay gamit ang letigo. Nang napapalibutan si Kobe ng mga pirata, nakatanggap siya ng tulong mula kay Habari, na gumagamit ng mga flower bullets, na nagiging bulaklak mula sa pulbura ng bala, na pumipigil sa mga pirata na magamit ang kanilang mga baril.
Habang nagaganap ito, pinapanood ni Prince, isang Rear Admiral, ang mga kaganapan at napagtanto niyang ligtas na si Kobe, kaya tapos na ang kanilang misyon. Si Prince ay may kakayahang makontrol ang putik bilang isang clay human. Ginamit niya ito upang makulong ang mga pirata sa kanyang bitag. Samantala, si Kujiko ay ginamit ang kanyang letigo upang galawin ang mga bahay, na nagsilbing harang laban sa mga pirata. Nang may pabatid ni Tashigi kay Garp na handa na ang lahat, tumalon si Garp mula sa kanyang barko at nagbigay ng isang napakalakas na suntok, na nagpalipad sa barko patungo sa isla. Napagtanto ni Kobe na lahat ay naroon upang iligtas siya, at labis siyang natuwa. Ngunit hindi inaasahan ni Kobe na makita ang barko ni Garp na lumilipad sa ere. Nataranta ang mga pirata nang makita si Garp, ang bayani ng Marines, na bumababa mula sa barko. Sumigaw si Garp, "Narito ako para iligtas ka, Kobe." Naikinagulat ni Kobe. Pinakawalan ni Garp ang kanyang conqueror's hockey at tumalon, sinentro ang kanyang buong lakas sa kanyang kamao, at ipinamalas ang kanyang galaxy impact. Isang napakalakas na pagsabog ang nalikha mula sa kanyang suntok, na sumire sa buong bayan, kasama ang mga pirata at si Kobe na tinangay ng lakas ng suntok. Habang bumabagsak din ang barko ni Garp, mabilis na ginamit ni Prince ang kanyang kakayahan upang gawing putik ang lupa at pigilan ang barko mula sa pagbagsak. Natalo ni Garp ang lahat ng pirata sa lugar, na labis na ikinagulat ni Kobe at Habari, na hindi makapaniwala na nagawa ni Garp na sirain ang buong bayan gamit lamang ang isang suntok. Bagaman may mga pirata pang nagtatangkang lumaban, mabilis na pinalibutan sila ng mga Marines at pinilit silang sumuko. Sa mga sandaling iyon, hindi pa nasiyahan si Garp sa kinalabasan ng laban dahil sa tingin niya, naging medyo mahinahon siya, na ikinagalit ng mga pirata dahil sinira ni Garp ang buong lugar. Biglang nakita ni Garp si Kobe, na nagdulot ng kaginhawahan sa lahat dahil ligtas pa rin si Kobe. Napaluha si Helmepo habang hindi komportable si Prince dahil tinawag ni Garp si Kobe na kinabukasan ng Marines. Sinabi niya na ibababa niya si Kobe. Sa mga oras na iyon, masayang-masaya ang lahat dahil naibalik nila si Kobe, na ikinatuwa rin ni Kobe dahil lahat ay dumating upang iligtas siya. Samantala, nagtaka si Garp kung bakit hindi pa natatanggal ang mga posas ni Kobe. Sinabi ni Habari na hindi nila maalis ang mga ito. Biglang nagyelo si Habari, na ikinagulat ni Garp at Kobe. Mabuti na lang at nahuli ni Kobe si Habari. Lumabas si Aokiji, na nagulat ang lahat. Humingi si Kobe ng tulong kay Aokiji para tunawin ang yelo ni Habari. Biglang tinawag ng mga pirata si Aokiji na kanilang kapitan, na nagpaisip kay Garp na hindi basta-basta mawawala ang kapangyarihan ni Aokiji. Pagkatapos ng laban ni Akaino at Aokiji 2 taon na ang nakalilipas para sa posisyon ng Fleet Admiral, natalo si Aokiji kaya't nagpasya siyang umalis sa Marines. Pagkatapos ng ilang panahon, dumating si Aokiji sa teritoryo ni Blackbeard at nagyelo ang buong bayan at mga tauhan ni Blackbeard, na ikinagalit ni Blackbeard. Pilit ni Blackbeard na pinatigil si Aokiji na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nang akmang aatakehin ni Blackbeard si Aokiji, sinabihan siya ni Aokiji na huwag gamitin ang kanyang Devil Fruit powers dahil maaaring masira ang mga tauhan ni Blackbeard. Galit na galit si Blackbeard dahil sa pang-aasar ni Aokiji at ginamit ang kanyang hockey upang sirain ang pintuan ng bar. Tinanong ni Blackbeard kung bakit naroon si Aokiji, at sinabi ni Aokiji na siya'y nababato. Tinanong ni Blackbeard kung si Akaino ba ang dahilan ng kanyang pagkabagot. Akala ng lahat ay maglalaban na sila, pero sa halip, nagsimula silang mag-inuman, na ikinatuwa ng lahat. Nang tanungin ni Blackbeard kung ano ang ginawa ni Akaino kay Aokiji, sinimulan nitong ikwento ang kanilang nakamamatay na labanan, at nasira pa nga ang isang paa ni Aokiji dahil kay Akaino. Nagulat ang lahat, kahit walang nawala kay Akaino na bahagi ng katawan, nagawa pa rin ni Aokiji na sugatan si Akaino sa iba't ibang bahagi ng katawan, na ikinatuwa ng mga tauhan ni Blackbeard. Sa sandaling iyon, ipinabatid ni Burgess kay Aokiji na may 4 na Poneglyph stones sa mundo, bukod sa mga hawak ni Kaido at Big Mom. 2 pang Poneglyph stones ang nawawala, ngunit alam ni Blackbeard na isang lalaki na may peklat ang nagtatago ng isa sa mga bato. Natuwa si Aokiji sa balita at ipinakita ang sarili niyang peklat. Ayon kay Lafitte, ang lalaking iyon ay sakay ng isang itim na barko,
ngunit sino mang lumalapit dito ay nilalamon ng isang higanteng whirlpool. Iniisip ni Lafitte na iyon ang kakayahan ng lalaki. Iniisip ni Shiryu na maaaring miyembro siya ng world government dahil gusto ng gobyerno na itago ang isang poneglyph upang pigilan ang mga pirata na makuha ang One Piece treasure. Tinanong ni Blackbeard si Aokiji kung may alam siya tungkol dito, ngunit hindi maalala ni Aokiji na may nakita siyang poneglyph stone sa O'Hara, maliban sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na tumutol sa world government, at pinayagan niyang makatakas si Robin. Nang makita nila na walang makukuhang impormasyon kay Aokiji, iminungkahi ni Lafitte na kunin ni Blackbeard ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Aokiji. Biglang nagyelo ni Aokiji ang buong bar dahil narinig niya ang kanilang balak. Galit na galit si Aokiji at nagyelo ang maraming miyembro ng Blackbeard Pirates, na nagdulot ng takot sa kanila dahil napakalakas ng kapangyarihan ni Aokiji. Sina Shiryu at Devin ay natuwa dahil gusto nilang makuha ang Devil Fruit ni Aokiji. Lalo pang nagalit si Aokiji at pinalakas ang kanyang kapangyarihan, ngunit agad na humingi ng paumanhin si Blackbeard dahil masyadong naging mapusok ang kanyang mga tauhan. Tinanong ni Blackbeard si Aokiji kung nais niyang sumali sa kanyang crew, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Blackbeard na wala pang napupuntahan si Aokiji, na tila naaliw naman sa sitwasyon. Sinabi ni Blackbeard na ang kanyang crew ay magdudulot ng malaking bagyo sa mundo at tiniyak niya kay Aokiji na iba sila sa Marines. Pero hindi pa rin nagtitiwala si Aokiji kay Blackbeard dahil lamang sa inuman. Ipinaliwanag ni Blackbeard na hindi malapit ang mga pirata sa isa't isa dahil ang mga pirata ay isang grupo lamang ng mga taong naghahati sa mga benepisyo. Kaya tinanong niya si Aokiji, kailangan mo ba ng kalayaan? Sa huli, pumayag si Aokiji na sumali sa crew ni Blackbeard. Sa sandaling ito, humarap si Aokiji kay Garp, na ikinagulat ni Garp. Sinabi ni Garp kay Aokiji na ibalik si Hibari sa normal na estado at bumalik sa Marines, ngunit sinabi ni Aokiji na pabigat pa rin si Garp sa kanya. Agad na ginamit ni Aokiji ang kanyang Devil Fruit powers upang maghanda para sa isang laban kay Garp. Sinabi ni Garp kay Kobe na tumabi muna. Sumagot si Aokiji, mamumuhay ako sa paraang gusto ko, na ikinagalit ni Garp kaya pinakawalan niya ang kanyang hockey. Agad na nagyelo ni Aokiji ang mga binti ni Garp at patuloy na niyayalo ang kanyang katawan. Nabalisa ang lahat para kay Garp. Tinanong ni Aokiji si Garp, susubukan mo bang patayin ang dati mong estudyante para lang iligtas ang bago mong estudyante? Ito'y ikinatuwa ni Garp at sumagot, hindi ba't lagi kong tinuturo na mabuhay sa kasalukuyan? Pagkatapos ay binali ni Garp ang yelo ni Aokiji, na ikinagulat ng lahat. Patuloy na umatake si Aokiji ngunit nababalanse lahat ni Garp ang kanyang mga pag-atake. Paulit-ulit na lumilikha si Aokiji ng yelo at tina-target si Garp, ngunit mabilis itong nabasag ni Garp. Sa huli, nahuli ni Garp si Aokiji kahit na sinubukan ni Aokiji na makatakas. Tinamaan siya ng isang malakas na suntok mula kay Garp, na nagpagalaw sa buong isla at lumikha ng malaking hukay sa lupa. Samantala, sa Winter Island, naglalaban ng matindi sina Blackbeard at Law, ngunit sa huli, nanag si Blackbeard. Natalo sina Law at ang kanyang mga tauhan sa laban. Lumabas na ang pakay ni Blackbeard ay makuha ang Op-Op no Mi. Nang makita ni Beppo na nasa panganib si Law, labis siyang nag-alala. Biglang naalala ni Beppo na binigyan siya ni Chopper ng espesyal na gamot, kaya't napagpasyahan niyang gamitin ito. Samantala, labis na nasiyahan si Blackbeard dahil binalak niyang gamitin ang Op-Op no Mi upang gawing immortal ang sarili. Habang papalapit na siyang kunin ang Devil Fruit ni Law, biglang nag-transform si Beppo sa kanyang sulong form. Agad na inatake ni Beppo ang mga kalaban upang iligtas si Law, na labis na ikinagulat ni Blackbeard. Hindi niya maintindihan kung paano nag-transform si Beppo kahit wala ang buwan. Sa puntong ito, ibang antas na ang lakas ni Beppo, madali niyang natalo ang crew ni Blackbeard. Biglang bumalik si Beppo sa kanyang normal na anyo dahil hindi niya kayang manatili sa sulong form ng matagal, pero nanatili pa rin siyang determinado na iligtas ang kanyang kapitan. Agad na binuhat ni Beppo si Law at nagtampisaw sila papunta sa dagat. Samantala, nag-aalala pa rin si Law para sa kanyang mga kasamahan, pero siniguro ni Beppo sa kanya na walang mamamatay, anuman ang mangyari at malalampasan nila ito.
Patuloy namang binabato ni Burgess ng mga bato sina Lo at Beppo, dahilan para sila ay mahulog sa dagat. Sa wakas, nagawang makatakas ni na Beppo at Lo mula kay Blackbeard, ngunit masaya si Blackbeard dahil tuluyan nang natalo ang buong pirate crew ni Lo. Sa panig naman ng mga Marines, nagulat sina Django at Fullbody nang makita nila ang dalawang wasak na barko ng Marines sa ship graveyard. Inakala nila na ang mga barkong ito ay nakaranas ng matinding labanan. Ngunit ipinaliwanag ni Brand New sa kanila na ang dalawang barkong iyon ay dating ginamit ni Garp bilang mga training sandbags noong kabataan niya. Palagi siyang nagsasanay sa pamamagitan ng pagsuntok sa mga barko, kasama ang kanyang disipulo na si Aokiji. Mayroon silang patakaran na huwag gumamit ng hockey o anumang kapangyarihan habang nagsasanay, na labis na ikinagulat ni na Django at Fullbody. Samantala, humarap si Garp sa mga miyembro ng Blackbeard Pirates. Nagalit si Wolf dahil inistorbo ng mga Marines ang kanyang pagtulog, kaya nag-alala si Kobe. Biglang tumalon si Garp at sinuntok si Wolf sa mukha ng isang malakas na suntok, dahilan para ito ay tumilapon sa dagat. Natakot ang mga pirata at napagtanto nilang parang isang halimaw si Garp. Dahil dito, natuwa sina Kobe at Prince Bruce, at sinabi ni Garp sa kanila na maghanda para sa labanan. Ngunit biglang lumitaw si Vasco Shot at naghagis ng apoy kay Garp. Ginamit ni Garp ang mga pirata bilang kalasag at inihagis sila sa ibang mga pirata. Dahil dito, lalo pang natakot ang mga pirata dahil winawasak na ni Garp ang buong lugar. Kung pababayaan nilang masira ang lungsod, tiyak na magagalit si Blackbeard, ngunit napakatindi ng kapangyarihan ni Garp kaya wala silang magawa upang pigilan siya. Sa mga oras na ito, iniulat ni Kujiko kay Garp na nailigtas na ng mga Marines ang lahat ng mga alipin at nadala na sila sa barko, kaya napagtanto ni Garp na tapos na ang kanilang misyon at iniutos niya sa grupo ni Kobe na umalis na. Biglang lumitaw si Aokiji sa likuran ni Garp, at determinado siyang hindi hayaang makaalis si Garp. Labis itong ikinabahala ng grupo ni Kobe dahil alam nilang hindi madaling kalabanan si Aokiji. Sinabi ni Garp sa kanila na tumakbo agad patungo sa dagat. Bigla, nakita ni Kappai na may isang batang babae na nahuhuli, kaya't bumalik siya para iligtas ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay isang bitag na itinakda nila. Gumamit si Shiryu ng kanyang kakayahang maging invisible upang subukang saksakin si Kappai, ngunit na-block ito ni Garp sa oras na iyon, na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Nakita ni Kappai na nasaktan si Garp dahil sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pag-aalala. Ngunit agad na hinawakan ni Garp si Shiryu at itinapon siya sa lupa. Napagtanto ni Garp na siya ang nakatakas mula sa Impel Down. Nang makuha ni Garp ang kanyang espada, si Kappai ay nagkasala sa sarili dahil sa pinsalang natamo ni Garp. Sinabi ni Garp kay Kappai na sila ay tina-target mula pa sa simula. Sa puntong ito, bumangon si Shiryu at kinilala na matibay si Garp. Naging excited ang mga pirata nang makita ang sugatang si Garp at nagplano silang hulihin siya, dahil ang bounty ni Garp ay 3 bilyong bari. Nang sandaling iyon, nagsimula ring kumilos si Aokiji. Nagyelo siya sa mga pirata dahil hindi nila kayang hulihin si Garp. Nagpalabas sila ng kanilang hockey at nagharap sa isa't isa. Naalala ni Garp na gustong maging disciple siya ni Aokiji, ngunit sinabi ni Garp na dapat niyang matutunan ang pagiging marine sa sarili niya, dahil ayaw niyang maabala. Gayunpaman, patuloy na nagtanong si Aokiji na maging disciple siya ni Garp, na nagdulot ng hindi komportable na pakiramdam kay Garp. Nakita ni Aokiji na pinap-punches ni Garp ang barko, kaya't ginaya niya ito na nagdulot sa kanya ng sakit sa kamay. Sinabi ni Garp kay Aokiji na huwag gumamit ng hockey. Kinaumagahan, sinimulang sanayin ni Garp si Aokiji at nag-ensayo silang magkasama. Matapos bumalik si Aokiji mula sa kanyang misyon sa O'Hara, hindi na niya naunawaan kung ano ang hustisya ng Marines, habang si Garp ay galit dahil ang kanyang anak ay naging revolusyonaryo. Ilang taon ang lumipas, sinabi ni Garp kay Aokiji na ang kanyang apo ay nais maging pirata. Ngayon, sinabi ni Aokiji, nakapagpalakas ka ng isang malakas na kalaban. Kaya't nagpalabas sina Garp at Aokiji ng malalakas na suntok sa isa't isa, na lumikha ng pagsabog na sumabog sa lahat. Nakatamba rin sina Garp at Aokiji, na nagdulot ng pag-aalala kay Kappai. Agad silang tumakbo upang protektahan si Garp. Sa puntong ito, napalibutan sila ng mga pirata.
Napagtanto ni Kapay na kailangan nilang mabilis na makaalis sa dagat, ngunit sinabi ni Pizarro na hindi sila madaling makakatakas mula sa isla. Ginamit niya ang kanyang Devil Fruit ability, na nagdulot sa isla na gumalaw. Nakita ng mga pirata ang isang higanteng kamay na lumitaw, na nagbigay sa kanila ng takot. Pagkatapos ay iniunat ang higanteng kamay patungo sa dagat upang sakupin ang barkong marine, na nagdulot ng pagkabahala kay Kapay. Ngunit sinabi ni Garp kay Kapay na magwawagi ang hustisya. Sa puntong ito, naalala ni Kapay na siya ay nabigo sa Amazon Lily, na nagdulot sa maraming Marines na mahuli ng crew ni Blackbeard. Habang si Blackbeard ay nagulat dahil lumitaw si Rayleigh at sinira ang kanyang mga plano, nagpasya siyang gawing mga alipin ang mga Marines bilang kabayaran, na nagdulot ng pagkadismaya sa lahat kay Kapay dahil wala siyang magawa. Kaya't nagpasya si Kapay na lumapit at makipagnegosasyon kay Blackbeard. Iaalok niya ang kanyang sarili upang iligtas ang 800 Marines. Naging interesado si Blackbeard, kaya't pumayag siya. Sa puntong ito, naalala ni Kapay ang aral ni Garp, kailangan niyang iligtas ang isang matanda at isang bata, ngunit isa lamang ang makakasakay sa barko. Nagdulot ito ng pagkalito kay Kapay kung sino ang dapat niyang iligtas una. Kaya't nagpasya siyang bumaba mula sa barko upang hayaan ang matanda at bata na makasakay. Ngunit mali ang kanyang sagot, dahil iiwan ni Garp ang matanda upang iligtas ang bata. Nagulat ang lahat. Bigla, nagtanong si Garp, bakit ka naging Marine? Upang iligtas ang ano? Balik sa kasalukuyan, labis na nag-aalala ang grupo ni Kapay dahil si Pizarro ay iniunat ang kanyang higanteng kamay patungo sa dagat upang sakupin ang barkong Marine, na nagdulot ng takot sa lahat. Wala silang alam kung paano siya mapipigilan. Napagtanto ni Kapay na lahat sila ay mamamatay dahil sa napakalakas na kapangyarihan ni Pizarro. Kaya't sinisi niya ang sarili dahil sa kanyang maling desisyon. Wala siyang naisalba, at bumagsak ito kay Kapay sa pagdalamhati. Bigla, sinabi ni Garp, kailangan ninyong iligtas sila. Ginabayan niya sila upang lumikha ng 100 ng pagtakas. Sisirain ni Kapay ang higanteng kamay, paprotektahan ni Prince Bruce ang barko mula sa pagbagsak, at susuportahan ni Helmpo ang mga ito. Nagdulot ito ng pag-aalala, ngunit sinabi ni Garp na kailangan nilang kumilos agad. Kaya't nagsimulang kumilos ang grupo ni Kapay habang ang mga pirata ay patuloy na humahabol sa kanila. Sinimulan nilang sundin ang plano ni Garp. Blinak ni Helmpo ang mga pirata habang hindi alam ni Prince Bruce kung paano. Hindi rin alam ni Kapay kung paano sisirain ang higanteng kamay, ngunit wala rin siyang plano. Bigla, nagpasabog ng cannonballs ang mga pirata. Si Kapay ay tumalon si Helmpo upang harangan ang cannonball, na nagdulot ng pag-aalala kay Kapay. Ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon. Habang si Garp ay napapalibutan ng mga pirata, parehong sugatan sina Aokiji at Garp, ngunit patuloy na nagpalabas si Garp ng kanyang hockey. Nag-charge siya kay Aokiji at tinamaan siya ng isang malakas na suntok. Patuloy na tumakbo si Garp patungo kay Pizarro nang napakabilis na nagulat ito. Gumamit si Garp ng teknik na Galaxy Impact upang saktan siya sa mukha, na nagdulot sa kanya upang mahulog. Napagtanto ni Kapay na sinusuportahan siya ni Garp, na nagbigay sa kanya ng alaala sa mga salita ni Garp, siya ang kinabukasan ng Marines, kaya't hindi siya pwedeng mabaigo kay Garp. Agad na kumilos si Kapay. Samantala, nais ni Pizarro na patayin ang lahat sa barko, na nagdulot ng pagkabahala. Sa puntong ito, naalala ni Garp na sinabi ni Helmpo sa kanya na nakita niya si Kapay na palaging nag-eehersisyo ng mag-isa sa gabi, dahil alam niyang wala siyang talento, kaya't kailangan niyang mag-ensayo ng 200 beses na mas mahirap kaysa sa iba. Tanging sa ganoong paraan siya makakapagprotekta sa lahat. Kahit nasugatan ang braso ni Kapay, hindi siya sumuko at patuloy na sinuntok ang barko. Sa puntong ito, napagtanto ni Kapay na kung hindi siya magmamadali, masisira ang barko. Tumalon siya sa ere, na nagbigay ng gulat sa lahat, dahil haharapin na niya ang higanteng kamay ng direkta. Habang ang mga pirata ay iniisip na tanga si Kapay, habang si Pizarro ay handang sirain ang barko, naalala ni Kapay ang lahat. Naalala niya ang kanyang pagsisikap na mag-ensayo ng 200 beses na mas mahirap. Kaya't nag-concentrate siya ng kanyang hockey sa kanyang kamao. Nagpalabas si Kapay ng Galaxy Impact, na nagdulot sa higanteng kamay na masira.
Nagbigay ito ng paghanga sa lahat sa lakas ni Kapay. Samantala, labis na nasisiyahan si Garp, ngunit ang mga debris ay nahuhulog sa mga Marines. Nakarating na ang oras ni Prince Bruce upang kumilos. Gumamit siya ng kanyang Devil Fruit ability upang lumikha ng isang net. Samantala, labis na excited si Helmpo, dahil nagbunga ang mga pagsisikap ni Kapay. Ngayon ay makakabalik na sila sa bahay. Naging masaya ang lahat dahil ligtas si Kapay. Kailangan na lang nilang maghintay na bumalik si Garp bago sila makaalis. Bigla, inanunsyo ni Garp na kailangan nilang umalis agad. Nagdulot ito ng pag-aalala sa lahat, ngunit sinabi ni Garp na magiging ligtas siya. Samantala, nais ni Kapay na bumalik upang iligtas si Garp, ngunit pinigilan siya ni Prince Bruce. Naalala ni Kapay ang sinabi ni Garp na ang responsibilidad ng Marines ay protektahan ang kinabukasan ng lahat. Sa halip na iligtas ang isang matandang malapit ng mamatay, mas mahalaga na iligtas ang bata. Sa puntong ito, naintindihan ni Kapay ang mga aral ni Garp, sila ang kinabukasan ng Marines at kailangan nilang magpatuloy na mabuhay. Habang si Garp ay nakapirmi dahil kay Aokiji, masaya pa rin siya. Naalala ni Aokiji ang mga aral ni Garp, na nakatulong sa kanya na iwasan ang mga sermon. Kaya't niyalo ni Aokiji si Garp, at sa huli, tuluyang nawala ang bayani ng Marines na si Garp.